Yan, si Attorney Rockstar. Saglit lang. Pakita ko sa inyo. Ito to. Mga 1 to 2 minutes lang to. Ito lang sound. Oh, wait lang. Sagot ni Inday sa impeachment complaint. Malakas ba? So, nag-file na nga ng answer si VP Sara sa impeachment complaint. Ito ang mga depensa niya. Number 1, the complaint repeats allegations already voided by the Supreme Court. Na-desisyonan na daw ng Supreme Court ang reklamo sa kanya. Number 2, the House Committee violated due process and applied double standards. Number 3, the complaint lacks ultimate facts and competent evidence. Number 4, the alleged crimes do not legally constitute impeachable offenses. So ang tanong, malakas ba ang mga depensa niya? Well, sa unang tingin pa lang, kitang-kita na mahina ang mga depensang ito. Halimbawa, yung due process argument, medyo mahirap itong panalo dahil binigyan na nga siya ng due process ngayon. Pinayagan siyang mag-submit ng answer at sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ibig sabihin, the process itself is already giving her the opportunity to be heard. Yung argument naman na recycled allegations ng complaint, napakahina rin ito. Tandaan natin na ang unang impeachment complaint ay hindi na-dismiss dahil walang merit ang case. Na-dismiss ito dahil sa technical rules ng Constitution na 1 impeachment complaint lang per year. Hindi tinakal ng Supreme Court ang substance ng accusation. Ibig sabihin, the merits of the allegations were never actually resolved. So, paano naging recycled? Yung sinasabi naman sa answer na walang ultimate facts ang complaint, maling-mali. Pag binasa mo ang impeachment complaints, makikita na po. Ay, grabe. Lahat durog, mga kakakabsat. Ano nangyari doon? Diyos ko, Lord Rudy. Di ba, mga bigatin yung abogado ni Sara? Bakit hindi nasagot? Sabaw! Diyos ko, Lord. Ay, grabe naman si Attorney Ibanez. Diyos ko, Lord. Isa pa nga. Isa pa. Malakas ba? Ay, Diyos ko, So, Lord. nag-file na nga ng answer si VP Sara sa impeachment complaint. Ito ang mga depensa niya. Number 1, the complaint repeats allegations already voided by the Supreme Court. Na-desisyonan na daw ng Supreme Court ang reklamo sa kanya. Number 2, the House Committee violated due process and applied double standards. Number 3, the complaint lacks ultimate facts and competent evidence. Number 4, the alleged crimes do not legally constitute impeachable offenses. So ang tanong, malakas ba ang mga depensa niya? Well, sa unang tingin pa lang, kitang-kita na mahina ang mga depensang ito. Halimbawa, yung due process argument, medyo mahirap itong panalo dahil binigyan na nga siya ng due process ngayon. Pinayagan siyang mag-submit ng answer at sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ibig sabihin, the process itself is already giving her the opportunity to be heard. Yung argument naman na recycled allegations ng complaint, napakahina rin ito. Tandaan natin na ang unang impeachment complaint ay hindi na-dismiss dahil walang merit ang case. Na-dismiss ito dahil sa technical rules ng Constitution na 1 impeachment complaint lang per year. Hindi tinakal ng Supreme Court ang substance ng accusation. Ibig sabihin, the merits of the allegations were never actually resolved. So, paano naging recycled? Yung sinasabi naman sa answer na walang ultimate facts ang complaint, maling-mali. Pag binasa mo ang impeachment complaints, makikita na punong-puno ng factual allegations, detalyadong narratives, may specific acts, specific transactions, at specific circumstances. Iyan mismo ang tinatawag sa law na ultimate facts, the facts that supposedly constituted the impeachable offense. Ang totoo, puro general at vague defense lang ito. Walang laman at napakahina ng mga depensa. Kaya malamang, matutuloy ang impeachment. Tingnan mo naman ang band kong Hey Moonshine. Follow us on Spotify and Facebook. Salamat, Attorney Rock. Tragis. Uy, anong klaseng mga abogado naman yan? Mga batikang abogado, mga sikat na abogado sa buong Pilipinas yung mga yan. Tapos ganyan lang yung rebat nila. Diyos ko, Lord. Sayang ang binayad. Ilang milyon pa man din ang binayad dyan, malamang. Grabe na mga kapsat na, Diyos ko, Lord. Sinayang ni Lusta yung pagkakataon niyang sumagot. Pero, alam nyo, kung ganyan ang strategy nila, wala namang problema. Basta importante, malinaw ang sinabi ng mga attorney, lalo na si Attorney Luistro. Tuloy po to kahit naka-recess.
Kaya na ako pa, marami tayong aabangan. Shout out Kapsat Gis. Andyan pala si Kapsat Gis, oh. Gis, si Allen Valencia, si May Vlogs, si Carmelita, si sino to? Si Vac Lave, Bon Jovi Pangan, sino ba? At saka, siyempre si Katkat, kanina pa dyan, no? At saka sa lahat ng mga silent viewers natin, shoutout. Guys, huwag niyo kalimutan, Katkat na like natin. Hindi ko nakikita yung like. 49 ba? Tama ba? 49 likers out of almost 200 viewers. Baka naman mabasat, no? Like and subscribe po tayo. Okay? Subtopic na tayo. So, yan po, no? Pinagsama natin si Attorney Luistro at si Attorney Ibanez. Ngayon, mag-subtopic tayo. Tungkol pa din kay Luz tayo, mga kabsa. Diyos ko Lord. So, isang subtopic na tayo. Isa lang. Bago ako mag-end kasi may klase ako ng 11:30. Alright, countdown muna tayo. Here we go.